Imagine, in a month time, bilyon ang napapanalunan. Kagaya na naman yata, tonight or tomorrow night. Tomorrow night. Mayroon na naman Tonight. 400 plus million. 240 million na naman. Ma'am Lorraine, your take on this very interesting challenge from Ms. Sandra. Ma'am Sandra. So, as PCSO, you were part of the PCSO, sa board ka, di ba? What can you say right now about the back-to-back winners? Could you run us by it? Kasi meron akong kausap na statistician, tapos ang sinasabi niya, statistically impossible yung nangyayari na winners ngayon. Could you tell us your experience at the PCSO? Yes, go ahead, Ma'am Sandra. Well, during my stint as a PCSO director, during the time of President Duterte, hindi ganun kalaki. May nga nananalo sa amin buwan-buwan. Pero we're talking about 5-10 million in a month. Tapos nagkaroon kami ng almost 1 billion, but it took us around 7 to 10 months bago yun na panalunan ng dalawang nanalo doon, isang construction worker at isang nurse. So, alam namin kung sino talaga. Kasi ako, kadalasan nagbibigay ako ng cheque. Yes. Kasi kung walang aming GM, walang chairman, at ako naman kasi araw-araw talaga na ginawa ng Panginoon, nandun ako sa opisina, kadalasan ako ang nagbibigay ng cheque ng mga napapanalunan. So, yun pong mga nananalo, ang ginagawa, alam namin, kilala namin. Talagang tunay na mga winners. Kasi alam niyo naman po, yung PCSO na yan, di ba, sweepstakes dati yan. Yes, tama. So, ang nangyayari, pag may nananalo, alam namin na galing talaga sa baba. Alam namin na tunay na mga winners, na nag-ano lang talaga sila na it took them a year, 5 years, 10 years, na inalagaan nila ang kanilang mga numero at nanatsyempohan na nanalo sila. But at this time, to be specific, nung December, twice silang nakapagpanalo. Isang 400 million plus, isang 693 million plus. And that was December 29 or December 30 na napanalunan yung 600. Yeah. Now, Doktora at saka Ka-Eri, I have some, may mga tao pa rin ako sa loob ng PCSO kasi during my stint, pinaglaban ko talaga ang mga empleyado dyan. Nung marami nang natatanggal na mga benepisyo, nag-iisa ako sa board, talagang inilaban ko sila. So, mayroon ako dyan ng kusang loob na nagbibigay sa akin ng mga impormasyon. At nakakapagsabi sa akin na, ma'am, talagang kami din napapatunga na lang. Imagine, in a month time, bilyon ang napapanalunan. Kagaya na naman yata, tonight or tomorrow night. Mayroon na naman. Tonight. 400 plus million. 240 million na naman. Tama. Yes. Grabe. So ito, kaya ako nga po namura si Robles. Kasi may tawag na ako dyan ngayon. Si Don't Me. Diba? Kasi hindi niya alam, may isa akong kausap niya na speakerphone siya without him knowing that I was there. May hinihingi siyang malaking pera sa somewhere ng ano. Tapos, ang sabi niya, yung si Tulfo, lalabanan niya ako, don't me. So I'm calling him right now, don't me. Ang ibig sabihin, wag siya. Wag siya. Don't me ang sinasabi niya, don't me. That's his word. So, totoo yan na nagpuput in sila kasi ang isa doon na kanya nung December na pinanalo nila, one of those is a Chinese, and that Chinese guy is a friend of my friend who put in around 10 million para magawa nila yung 30 million na dapat nilang ipasok para lumabas yung numero na manalo sila ng 693 million. Ma'am Sandra, so, hold mo na, Ma'am Sandra. Sinungaling yan. Ma'am, i-hold mo muna para buo mong ma-analyze ito. How the connections to the office of the President dito sa mga sinindikato na ito, may video tayo ipapakita. How very fondly, tuwang-tuwa ang First Lady na asawa ng Presidente sa ginagawa ni Mel Robles dito sa PCSO
at parabagang wala lang sa kanila itong sinindikato na uri ng palusot ng mga panalo na very questionable ang mga taong nananalo, including, sabi ni Ma'am Lorraine, statistically improbable ang mga nagaganap subalit na ilulusot ang binilyon na pondo.